Assalamualaikum po sa inyong lahat. O sa wikang Tagalog po, ay sumainyo pong lahat ang kapayapaan. Ako nga po pala ang inyong lingkod, Yuritech at your service. May nag-walk-in client po sa atin na ang kanyang concern ay nag-blackout na daw po ang kanyang iPhone 11. Ginawa na raw po ito ng ibang technician at ang original issue daw po talaga ng iPhone ay hindi gumagana ang touchscreen. Kaya pinalitan daw po ng technician, ngunit hindi pa rin daw po nagtatouch ang screen hanggang sa umabot sa nag-white screen na lang ang display. Kaya nung nag-white screen daw po ang display, ay pinalitan ng unang technician ng LCD FPC connector sa motherboard. And in that point na rin daw po nawalan na ng display ang iPhone, sumuko na rin si tech, kaya naghahanap na rin po si client ng ibang gagawa. And all of a sudden, ay napanood yata tayo ni client. At hindi siya nagdalawang isip na puntahan po ang inyong lingkod. At nang dumating na po sa akin ang unit, ay nag-SOP po agad ako. Check dito, and test po doon, at ang napansin ko lang po na may galaw ay ang LCD FPC connector. Kaya doon na rin po ako nag-start mag-visual check and diode mode checking. At ang resulta po ng mga ginawa ko pong pagsusuri ay nakumpirma ko nga po na may problema sa FPC connector. Kaya imbes na i-repair ko ang piyesa, ay mas minabuti ko na lang pong palitan para masatisfy ko po ang aking standard sa pagtatrabaho. Dahan-dahan at maingat ko pong tinanggal ang FPC connector sabay linis gamit ang Goodwick desoldering wire. Medyo bilib din po ako sa sinumang technician ang gumalaw sa FPC connector na ito dahil medyo tricky po kasi ang pagpapalit ng piyesang ito. Kaya ko po nasabing tricky ay dahil sa ang iPhone 11 model po ay isang uri ng sandwich motherboard. At ang lokasyon ng FPC connector ay masyadong masikip. Bilang isang technician, ay naiintindihan po natin ang uncomfortable feeling kapag nagre-repair po tayo ng ganitong klaseng problema. Bukod po kasi na iniingatan po nating ma-overheat at madamay ang NAND IC, ay ang isa pa po nating inaalala ay ang mismong mga paa o BGA balls ng mga layer na once na matunaw ay magkukos ito ng short na dahilan para hindi umandar ang unit or in worst case scenario, ay matuluyan pa po ang iPhone na ginagawa natin. Kumuha lang din po pala ako ng aking pamalit na FPC connector mula sa mga nabili ko pong donor board. At least dito sa mga nabibili nating mga donor board ay legit na 100% genuine dahil mula ito mismo o gawa po ito mismo ng Apple Company. Pagkatapos ko pong i-disconnect ang FPC connector sa ating donor board, ay ikinabit ko naman po ito ng maayos sa ating ginagawang motherboard. Then, after ko pong maikabit ang FPC connector, ay tinesting ko naman po ito upang malaman po natin kung successful po ba ang ating ginawa. At tulad nga po ng sinabi ng ating client na ang original daw pong issue ng iPhone ay hindi gumagana ang touchscreen. At para siguraduhin na hindi sa LCD ang problema, ay nagtry pa nga po ako ng ibang LCD na sigurado po akong working very well ang touchscreen. At tulad po ng ating inaasahan, ay hindi nga po talaga gumagana ang touchscreen kahit anong LCD man po ang ikabit natin. Kaya muli ko pong binalikan ang ating motherboard. At this time, ay ang diniagnose ko naman po ay ang FPC connector ng touchscreen. Chinek ko po ang diode value nito sa schematic diagram. Kaya nalaman po natin na may dalawang pin ang walang connection. At nang sinilip nga po natin sa microscope, ay kumpirmado pong disconnected nga po ang mga nasabing dalawang pin. Gamit naman po ng ating JBC soldering station na may special curved tin tip adapter, ay tinaniman ko po ng lead ang dalawang disconnected pins. Sobrang hirap po nitong i-repair, lalo na po kung wala po ang tulong ng mga advanced tool natin. Kaya napakahalaga po talaga sa ganitong trabaho na meron tayong mga advanced tool para mapabilis, mapadali at mapagaan ang ating trabaho. At nang makumpirma at masiguro na po natin na working very well na po ang ating ginagawang iPhone 11, ay nilagyan ko na rin po ang dalawang pins ng UV clear solder mask para kahit mabagsak po ni client, ay hindi po agad ito madi-disconnect. Then, after a long and stressful journey, ay finally pwede na po natin maibalik sa kanyang tahanan ang ilaw ng tahanan na kung tawagin po sa mundo ng mga technician ay ang motherboard. At ito na po ang proof sa ating ginawa. The display is back and the touch screen is finally working.